mga abang na kami ng mga bakal. Ganyan lang yung estilo mga ka-foreman. Yan, kinukubira namin yung itaas na butas para hindi pasukin ng tubig. So, ayan, katulad nito. Ganyan yung design namin mga ka-foreman. Patayo yung mga tubular para hindi delikado sa mga bata kasi hindi natin maiwasan yung mga bata umaakyat. Update tayo mga ka-foreman ngayong araw na to. So kahapon nagbuhos tayo ng tie beam. Ngayon naman ay magano tayo. Meron na naman tayong na pile na hollow blocks para ready to flooring tayo kasi ang style sa pag ano natin trabaho, flooring muna bago pataas para maganda yung pagkagawa natin. Saka hindi mahirap sa ating mga tao. Iwas na rin sa pagbaba ng ating mga scaffolding. So, dito kulang ng panambak ito. Siya dito pa yung level ng flooring natin. Ito pa yun. So maganda dito. Una talaga ang flooring sa paglagay natin ng mga scaffold sa ating mga poste. Pag na-flooringan na ito, makapaglagay na tayo ng scaffoldings para dire-diretso yung trabaho natin paitaas papunta sa ating second floor. Gandang hapon mga ka-foreman. So andito tayo ngayon sa project natin na apartment. May mga materials na rin tayo dito para sa ating electrical. Ito yung gagamitin natin pang frame ng ating mga pamorma. So abangan nyo yan mga ka-foreman paano natin i-set up yan. So buhos kami ngayon ng flooring. Unahin natin yung flooring sa ibaba bago tayo magpataas ng mga poste. Sama yung mga beam natin saka slab sa ating second floor. So ito yung mga isa sa paraan namin mga ka-foreman para hindi masyadong mahirap. So mayroon tayong mating na nilagay 10mm na kabilyada. Yan. So doon na lang namin inuna na binuhusan kasi hindi pa na ipwesto yung mga electrical piping dito. So may gravel bed na rin tayo. Ayan mga ka-foreman, nag-scaffold na tayo ng ating story na apartment. So ayan, ang daming kahoy. So ito yung pinakamaganda mga ka-foreman kasi lapat na lapat talaga siya. Ito yung advantage ng mauna yung flooring. Nakapwisto talaga yung ating scaffolding. Ito, nakapatong. Yan, nakapatong talaga. Saka kailangan pa rin namin ng ganyan kasi para may pagpakuan kami. Unlike dun sa walang flooring sa ibaba. Tulad nito, yung iba hindi natin maiwasan. Pagka mabigat at saka umuulan, bumababa. At saka yung mga tao natin, hindi sila mahirapan sa trabaho. Ayan. At saka itong ginagawa nila mga ka-foreman is na piping na ito. Piping para sa ating mga CR. Saka dito rin yung kadal natin. So, ito na yung setup. Ito sa isang linya na to. Ito yung setup ng ating scaffolding. Ito yung ginagamit namin mga ka-foreman para dito sa apartment na ito. PPR yung gamit namin. Hindi kami gumamit ng blue pipe ngayon. So, kasi kailangan siguro natin yung ating trabaho. So, individual ito mga ka-foreman. Itong isang kwarto na to, isang linya yan papunta doon. Pagdating naman sa second floor doon sa taas, ibang linya din. Isa-isa din yung linya doon. May mga kabilyada na tayo. Bukas, possible na mag-umpisa na tayo maglagay ng pamorma sa ating mga beam. Ito na yung araw na magbuhos tayo mga ka-foreman. So tingnan natin sa taas. Ngayon mga ka-foreman, nalagyan na natin lahat ng mga bakal at saka yung mga piping dito sa ating mga wirings. So ito mga ka-foreman, magbuhos kami dito. Pinapaakyat namin yung mixer. Doon sa mga nagtatanong kung lagyan pa ng bakal itong ano natin, steel deck. So ayan, so naka-double matting yan. So ang distance natin 15 cm lang ito, kudrado. Saka 10 mm lang yung gamit natin.
Napakatibay na yan mga ka-foreman. Dito yung ano natin dito, yung buhos, medyo mababa yung dito na side. Kasi ano ito ito yung sa koridor para hindi pumasok yung tubig papunta dun sa loob ng kwarto. Medyo mababa ito. At pataasin natin ng 2 inches dyan sa loob ng kwarto. So yan yung hagdanan. So may mga abang na kami ng mga bakal. Ganyan lang yung estilo mga ka-foreman. So talagang pinakapit namin yan dito sa bandang likuran, yung eskwela. Para kapit na kapit talaga. Ito yung sinasabi ko noon mga ka-foreman na dapat matibay na patibay. Matibay talaga yung support natin mga ka-foreman, yung sa ilalim, para hindi babagsak yung flooring natin. Kasi kung makikita nyo, andito sa taas yung mixer natin, yung bagger mixer. So pag umandar na yan, grabe yung vibration mga ka-foreman. So kahit hindi ka na mag vibrator dito dyan sa mga portion na yan, kasi mababibrate na yan. Pero dito sa ano natin, may poste, kailangan ng vibrator. So mayroon din tayong vibrators. Ayun mga ka-foreman, natapos nating formahan yung hagdan natin. Hagdan yan dito sa ginagawa nating apartment. Ayan, mayroon tayong mga abang na nilagay para sa railings natin. Yan, magkabilaan yan. Dito mayroong landingan. Yan. Tsaka bago naman papunta dito sa itaas. So dito sa landing mayroon din tayong abang na nilagay. Yan, para sa railings yan. Yan dito sa kabila. So natapos na yung hagdan natin. So, nabuhusan na ito kahapon. Ayan. Ito yung hagdanan natin papunta sa itaas. Yan, papunta doon. So umpisa na tayo na magkisami ng ating kisame sa labas mga ka-foreman. At ito yung gamit natin. Yan, cladding ceiling, may kapal yan na 0.4 mm. So ito yung bubong natin para dito sa kabila. Kumusta mga ka-foreman? Andito tayo ngayon sa project natin na 2-story apartment. So kung mapapansin nyo meron ng bubong dito sa may harapan pero wala pa siyang gutter. At saka ganito pa lang yung itsura mga ka-foreman. Ang dami pang hindi natapos. So araw ng linggo ngayon, may 2 tao tayo dito na magtrabaho ngayong araw. Kasi yun nga, so, kailangan din nila. So pinatrabaho na lang natin. So ang ginagawa nila ngayon, magkakabit sila nitong PVC door ito. So magkakat sila ng cement board para sa spacer ng ating PVC door. Ayan mga ka-foreman. So dito sa labas naglalagay na kami ng mga lagayan ng Metro 1 para sa ating mga unit. Yan, kinukubira namin yung itaas na butas para hindi pasukin ng tubig. Ayan, katulad nito. So doon naman sa dulo, maglalagay tayo mamaya ng spike para sa pagbuhusan ng ano natin, footing. So ito na yung design mga ka-foreman sa grills natin. So dun sa my laundry. So tingnan natin doon. So ayan. Ganyan lang yung style namin. Simple lang siya. Pero safety. Kasi mataas ito mga ka-foreman. Tinaasan ko yan dito na portion na sa 1.2 meters. Lahat yung ilalagay ko dito patayo. Para yung mga bata hindi siya makaakyat dyan. Kasi wala silang aapakan kasi nakapatayo yung mga tubular natin. Yung sa taas mga ka-foreman, halos na finish na yung kisame doon. At dito sa loob, itong mga kwarto dito, yan, hindi pa na finish ito. Yung steel deck natin, hindi pa na pinturahan. Pero namasilya na yung mga wall. Ito, gawang skito ito mga ka-foreman, no? Ganda din to. Parang simento lang yung kulay niya kasi hinaluan talaga ng simento yan. Ayun. Dito, naka-waterproofing na rin yan. Laundry area ito. So, andun yung floor drain.
ayan mga ka-foreman, ito na yung pinaka hinihintay ng lahat mga ka-foreman. So ayan yung project natin. So yan yung 2-story apartment 6 unit na studio type. So pasukin natin yan, papakita ko sa inyo sa loob. Sasabihin ko sa inyo kung anong mga ginamit namin at yung mga ginawa namin dito sa apartment na to. So itong apartment na to mga ka-foreman, may sukat ito na 20 square meters yung bawat kwarto. Dito sa ibaba ay may 3 kwarto. Doon naman sa itaas may 3 kwarto din. So simple lang yung design mga ka-foreman. Andito yung main na hagdan. Doon sa kabila mayroon ding fire exit doon, so makikita natin mamaya. So dito nga pala sa hagdanan naka 16 steps ito lahat papunta doon sa taas. So ganito lang yung itsura ng bubong mga ka-foreman. So parang ano lang yan, para hindi naman masyadong mabasa yung dadaan kapag umuulan. So kailangan talaga ito mayroong bubong kahit na ganito lang yung itsura mga ka-foreman. Dito sa hagdanan yung nilagay namin dito na tiles ay 30 by 30 centimeters. So ganito lang yung ginawa namin mga ka-foreman. Naglagay lang kami ng PVC or plastic na sternosing mga ka-foreman. Pwede rin naman kung bastante kayo or bastante yung budget, pwede rin nyo rin lagyan ng brass stairs nosing. Ayan. At saka itong ginawa namin railings, ano lang ito mga ka-foreman. Ito 1x2 by 1.5 na tubular. Tapos dito sa handrail 2x2 by 1.5 mm na GI tubular. So GI tayo lahat mga ka-foreman. Hindi tayo gumagamit ng BI ngayon. So para less naman yung kalawang. So dito nga pala mga ka-foreman sa hagdanan, bago ko makalimutan, naglagay kami ng ilaw dito. Para kapag gabi, maliwanag pag may umaakyat. Dito naman sa itaas, bawat unit mayroong nilagay kami na ilaw sa bawat unit dito sa labas. So, depende na yan sa mag-rent dito kung pailawin niya. So ang nilagay namin dito na kisame mga ka-foreman dito sa labas. So itong pang outdoor na kisame, yung lagi namin kinakabit yung cladding, steel cladding ceiling. Saka may air ventilation kaming nilagay. So simple lang mga ka-foreman, yung nilagay na tiles ay ceramic lang din. 50 by 50 yung sukat ng tiles natin. At saka yung pintura sa loob, napaka simple lang din. Off-white lang yung wall natin. At saka light gray yung sa itaas, yung sa kisame. Saka makikita yung mga ka-foreman, naglagay kami dyan ng smoke detector. So kailangan kasi yan. Pagdating naman dito sa lababo, simple lang din mga ka-foreman itong lababo natin. So meron lang mga pintuan dyan sa baba. Merong cabinet na konti para matago naman yung mga kaldero dyan. Sa pagdating naman dito sa tiles, kulay black ito na granite tiles. Itong nasa taas, itong sa countertop niya. Then mayroong stainless. So naglagay din kami ng posit dito mga ka-foreman. At ayan, may ilaw din. At saka dito, para safety tayo, naglagay din tayo ng grills. Ganyan yung design namin mga ka-foreman. Patayo yung mga tubular para hindi delikado sa mga bata, kasi hindi natin maiwasan yung mga bata umaakyat. At itong pintuan natin, naka panel door tayo, simpleng design. Ang pintura natin dyan ay choco brown. So dito sa kwarto na to, mayroon din tayong nilalagay na mga ilaw. Papansin nyo, receptacle type lang yung ginawa natin dito. Tipid mga ka-foreman para hindi naman masyadong magastos. At saka practical kasi yan, yung mga receptacle na type, madali siyang palitan pag nasira o napundi. So, pagdating naman sa CR mga ka-foreman, napakasimple lang. PVC door yung gamit natin. So keyless ito. Walang susi-susi yan. So ayan, napakasimple lang dito sa loob. Semi-wrap ito mga ka-foreman para hindi madulas. At glossy naman yung sa wall natin. So ang sukat ng tiles natin dito ay 40 by 40 centimeters. At ganoon na rin dito sa ibaba, 40 by 40 centimeters. Yung nilagay natin na bowl o water closet ay plus type yan mga ka-foreman. So plain ceiling lang at saka hindi masyadong mataas yung ceiling natin dito. Ang sukat naman nito ay yung galing dun sa kanto na yon papunta dito ay may sukat yan na 1.5 meters. Pagdating naman doon sa kanto na yon, papunta dito ay mayroon namang sukat na 1.8 meters. At itong laundry nga pala natin ay medyo maliit lang din ito. So mula dito sa kanto na to papunta doon ay may sukat yan na 1.5 meters. Mula naman doon sa kanto na yon papunta doon ay may 1.2 meters na sukat. So kasyang-kasya dyan mga ka-foreman yung washing machine natin. Itong lababo natin ay may height lang yan na 80 centimeters. Hindi masyadong mataas.
Tamang-tama lang. Sa bawat unit, halos parehas lang yung sukat. May sukat ito na 4.4 meters by 4.6 meters. Almost nasa 20 square meters itong isang kwarto na to mga ka-foreman. So itong kwarto na to ay studio type. So dito naman sa labas, sa hallway, design ng grills namin o railings, nakapatayo yung mga bakal. Medyo magastos ito pero safety ito sa mga bata. So punta natin doon sa dulo. So andito naman yung fire exit mga ka-foreman. Ito lang yung ginawa namin. Ayan, nag-extend lang ako dito ng patungan. Ayan. At ito, pwede natin itong mabuksan dito. Ayan. At pwede na tayong bababa. So bago ko makalimutan mga ka-foreman, ito nga palang nilagay namin na salamin ay sliding ito mga ka-foreman. Meron itong window screen at saka naka-sliding ito. Ayan. Dito namin banda nilagay yung fire alarm. Ayan yung fire alarm. Mayroon dito sa itaas at mayroon din sa ibaba. So dito sa ibaba mga ka-foreman, typical lang din doon sa taas. May smoke detector. Yung kaibahan lang dito ay naka steel deck. So ang mga setup dito sa ibaba at sa itaas ay parehas lang din.